Thank you video. Hello mga mahal ko. Lalo na dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Mahal ko kayo. Ayan, andito yung mga kalapati. Umaandar sila dahil winter na. Siguro kailangan niya mag-exercise. Palipad ng palipad na sila. Lipad ng lipad. And then, saan na ba yung iba kanina? Ang dami. Ayan, tamad akong maglakad. Ngayon, so dito lang ako nanatili sa isang lugar. Ito, last week, maraming naglalaro dyan mga bata. Kasama yung kanilang mga parents. Ayun, na, dumadami na. Sige na, magsabay na kayong lumipad. Please, I need you all. Ay, napakainit pala dito. Mainit ngayon, mainit. Dito ako, sinadya ko magpainit pero medyo sumagal. Kasi kanina pa ako nagpainit. Nagpa-araw kasi winter na dito mga mahal ko. Mag-ingat tayong lahat. Ito nga pala, okay, ikwento ko. Ito nga pala ang mas maganda, 12 noon. Ito pala ang mas maganda na makuha mo ang vitamin D. Yun ang hindi alam ng karamihan. Akala yung vitamin D, pag tumayo ka, tapos yung shadow mo is maapakan mo, yun. Kasi, pag naramdaman mo yung init, is direct onto your head. So, gagalawin niya yung nervous system mo. So, dahil nandoon direct sa nervous mo, nasa ulo mo talaga, is mas mabilis ang circulation. So, mas mabuti nandito pala yung vitamin D natin makukuha sa 12 noon. Yan pala. At saka, abangan nyo ang aking mga videos next time. Kasi, magtuturo ako ng paano mag-exercise para sa mga matatanda na hindi na nakatayo, or exercise para sa matatanda kasi sensitive na yan sila. And then, exercise para katulad ko na mahilig magbanat-banat. And then, tsaka, yung anak ko, 3 years old, siya nang nagturo sa lola niya na ganun ang gagawin pag exercise. Number 1, ang tinuturo niya is inhale, exhale. Yeah, that's good. And then, nag-exercise, yung mga healthy food ko is natural lang talaga, as in soy sauce lang. And then, yung pagkain namin, kailangan hindi siya mag-color soy sauce. Kailangan hindi mo makita ang soy sauce kasi pag nakita mo na iba na yung color, ang ibig sabihin doon is unhealthy food na siya. Kasi meron ka nang nilagay na mga fermented, mga ano na siya, hindi na siya healthy talaga. Mga preservative na ang nandoon. Kahit gaano pa ka-healthy ang food na ginagawa mo, pag hinaluan mo siya ng mga preservative, mga ganyan, mga fermented, is useless na yan. So kami, ano lang talaga, natural. Katulad ng gumagawa ko ng spaghetti, ang ginagawa ko sa spaghetti, instead na gumagamit ako ng ganito ka masilan, instead na gumagamit kami ng tomato sauce at tomato paste, ang ginagamit ko is fresh tomato talaga. Yun, ginagawan ko ng paraan kung paano siya mag-sticky. Ayan, ako nang bahala. Ayun, grabe talaga, napaka-sensitive talaga ang bahay namin. Kailangan talagang healthy food. Bawal talaga yung mga cubes, mga nor cubes. Bawal kami gumagamit ng cream, you know what. Yung pagkain mo kasi healthy, pag hinaluan mo yung mga cream, mga canned goods, is useless na yon. Nakuha, natabunan yung mga nutrients na nandyan sa mga niluluto mo dapat. Kasi hinaluan mo siya ng mga preservative, mga like that. So, abangan nyo nga ang next video. Sa ngayon kasi busy pa. So, ngayon, walang mask. Nasuspindi na naman dahil pang first battle namin ngayon sa COVID. So, konti na lang dito ang nag-holiday. Saan ba yung mga birds? Konti na lang nag-holiday dito. Kasi yung ibang amo, takot mag-di-off yung kanilang mga helper. Ako talaga walang kinatakutan. Walang mask. So, nandito ako sa park. Nagpainit. Nagpaaraw ako.
At inaantayin ko mga birds. Nasaan na ba? Marami yun kanina. Gusto ko magsabay silang lumipad. Ayun! Ang layo. Ang layo naman. Tinamad akong umikot. Pwede naman akong umikot dito. Pero nandito talaga yung lugar ko na gusto ko. Nandito talaga ako lagi. Nandito ako lagi. Ayun ang birds flying over there. Okay, yan lang. Abangan yung aking next video. Wala naman magandang views kasi ako yung OFW na hindi magala. Nung pinakaunang kong kontrata dito, magala kami. Kahit wala kami sa plano, and then meet lang namin ang mga kakilala namin, like pag pumunta kami ng Central, tapos nandoon yung mga friend namin, and then magyaya sila ng maligo na kami sa beach. Susama kami kaagad kahit wala kaming prepare. Doon na kami bibili ng panligo namin, parang ganun. Sobra namin magala dati, pinakaunang contract. Pero nung nagpahinga ako sa Pilipinas, so napag-isipan ko na bumalik dito, at ayun, hindi na ako nagala kasi kailangan mag-impok ng pera. Paano pa kung magala ka? Tapos kasi ang goal mo, bakit ka nandito? Kasi pag nagala ka talaga, malaki talagang magastos mo. Nagbibigay ka pa sa mga mahal mo sa buhay. Sa Pilipinas, hindi man lang isa lang taong binibigyan mo. Kung alam mong may kapatid ka na ngailangan sa'yo, kahit hindi ka pagsabihan, basta mapagmahal ka, ay bibigyan mo talaga automatically. Dahil mapagmahal ka, ganun ang mga puso ng mga OFWs. Kaya mabuhay tayo mga OFW. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangangamba. Lahat ng pangangamba nyo ay dinadasal ko na. Ino-offer ko na ni Lord ang lahat. Na lahat ng pangamba nyo ay dala-dala ko na. Ino-offer ko na sa ating Panginoong Diyos Jesus Cristo. Ay, nandito na yung birds. Okay, bye-bye. Abangan ang next video. And later on, mag-exercise na ako. Maganda talaga mag-exercise tapos magpapawis. Kasi lalo na ngayon, winter. So, kailangan ko magpapawis ngayon. Pero ang ginagawa ko pa, bago ako umuwi sa bahay, saka na ako nag-exercise. Kasi para pagdating doon, magbibis na ako agad. Kasi pag ganitong oras, mahaba pang oras ko dito sa labas. So, pawisan na ako. Okay, bye-bye. God bless you all. And Mama Mary embracing you all. Ipinaglaban mo. Sorry sa mga tumutulig sa akin, na against sa akin. Sorry sa mga hindi. Sorry sa nasusuklam kay Mama Mary. Wala talaga kayong magagawa kasi talagang ipaglalaban ko dahil alam ko, kung mahal na mahal mo Mama Mary, hindi speechless ka na, mahal na mahal mo talaga ang pamilya mo. Grabe, parang masabi mong mas mahal pa kaysa sarili mo. Once na mas mahal. Maglagay daw ako ng mas nahuli ako kasi kumakain kasi ako, kaya tinanggal ko yung mask. Ngayon nagsasalita ako, dapat ng mask daw. And then ano nga ba yung sinasabi ko? Sinita ako, wala akong mask. Ano nga ba yung sinasabi ko? Okay, that's it na. Okay, ipaglaban ko nga si Mama Mary dahil alam ko kung hindi lang talaga masama, mas mamahalin ko pang mga magulang ko kaysa sarili ko. Kaso lang hindi pwede. Kailangang mahalin mo ang sarili mo upang marami ka pang mamahalin na tao, mga nakapaligid sa'yo. Kasi kung hindi mo mahalin ang sarili mo, paano mo mahalin ang ibang tao, mga nakapaligid sa'yo? Ang ibig kong sabihin, ganun ko kamahal ang parents ko. Kaya Mama Mary, speechless ka talaga. Grabe. Kasi mula nung may pandemya, dito ko nasagot ang lahat ngayong year 2020. Kaya good luck sa ating lahat. Bye bye. God bless you all. Mama Mary embracing you too. Bye bye.